Adventures of a Doctor Wife, Chapter 49. Binuhat niya ako patungo sa kusina at ipinatong sa ibabaw ng mesa. Itinukod niya ang dalawang kamay sa pagitan ko. Tinitigan niya akong mabuti. Pagkatapos, ang isang kamay nito ay tumaas sa may likod ko. Banayad na humahaplos ang palad niya, pataas at pababa. The heat he caused seemed to enter my body. Then his finger wound in my hair, grasping bunch of the silky strand para maapulyad ako ng mapasayad ang dibdib ko sa dibdib niya. Bumaba ang labi niya sa braso ko at gumapang patungo sa leeg ko, dala ang mainit na sensasyon at kiliti. Mas lalo akong napapaliyad, as if he were shaping my whole body. Every kiss that I felt was so momentous and building up the intense desire to make our body as one. Ang mga labi niya ay pinaglandas niya sa leeg ko, patungo sa labi ko at pababa sa isang dibdib ko. You want me? Okay lang ba sa'yo kung dito kita angkinin? Answer me, Zaira. He commanded. Gusto kong umiwas ng tingin. Sa hindi ko malaman na kadahilanan, bigla akong nakaramdam ng iya. Subalit ang daliri ni Zane na nasa ilalim ng baba ko ay naging imposible para gawin kong umiwas. Napilitan akong tumitig sa mga mata niya na punong-puno na ngayon ng matinding pagnanasa at pagmamahal. Asawa kita, Zane. Gawin mo ang gusto mo. Pag-aari mo ang bawat parte ng katawan ko. Take me anywhere you want. I'm willing to give it to you. Kumislap ang mga mata nitong nakatitig sa akin at sumilay sa labi ang pilyong mga ngiti. Bahagya akong kinabahan sa mga ngiting nakikita ko. Bumaba ang mga paningin ko sa gitna ng mga hita niya. I swallowed hard. Hindi ko maiwasan ang pag-aho ng matinding kaba sa dibdib. Muli niyang inabot ang labi ko at siniil ang malalim na halik, thrusting his tongue deep into my mouth. Binitawan niya ang labi ko at muling tumitig sa akin. Turn your back, utos niya. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa narinig mula sa kanya. I was stunned, speechless, and confused. Turn your back. Bend over and put your weight on your knees. Please, follow my command, darling. Turn your back now. Halos na mamaos, sasabi nito sa akin, at ang mga mata ay napupuno ng pakiusap. Nag-alinlangan man pero sinunod ko ang gusto niya. Tumalikod ako na nakaluhod sa ibabaw ng mesa. Inaasahan kong aangkinin niya ako nakatalikod pero hindi. Hindi ko inaasahan ang gagawin niya. Para akong mababaliw sa ginagawa niya. Naghanap ang kamay ko ng mga kapitan pero wala akong makita. Humalingaw-ngaw sa buong dining area ang mga tinig na humahalo sa aming hingal at madamdaming halinghing. Kasabay ng pagpatak ng ulan sa labas na tila musika sa aking pandinig. Mahigpit akong napapikit ng mga mata nang maramdaman ko ang muling pag-iisa ng katawan namin. Iminulat ko ang mga mata ko at nagsulubong ang aming paningin. Nakikita ko sa mga mata niya ang pag-ibig. Halos pinipigil ko ang sarili ko na huwag mapadaing ng malakas. But I can't suppress the moan coming from my throat. Nagsimula na siyang umulos at mas malakas, mas malalim, sa bawat segundo ay wala siyang sinayang. Inabot niya ang labi ko and his tongue thrusting deep inside my mouth. At binitawan niya at hindi ko mapigilan na mapahiyaw. Scream my name, darling, he said. Halos umalingaw-ngaw ulit ang tinig ko habang binabanggit ang pangalan niya. Ikinapit ko ng mabuti ang aking mga binti upang idiin palalo sa kanyang pagkalalaki. Hanggang sa maramdaman ko na ang pagkarating sa sukdulan. I love you so much, Zaira. He whispered sweetly, bago siya bumagsak sa ibabaw ko. Tulad ko, hinahabol din ni Zane ang paghinga. Isiniksik niya ang kanyang ulo sa pagitan ng mga dibdib ko. Ginagap niya ang kamay ko at pinagsiklop yon sa kamay niya at dinala yon sa bibig niya
at makailang ulit niyang hinagkan. I love you. Bulong niya ulit sa tenga ko. Inabot niya ang ulo ko at pinahiga sa braso niya at hinagkan niya ako sa noo. I love you so much, Zane. Huwag mo muna akong saktan, please. Banayad na pakiusap ko sa kanya. Tumingin siya sa akin. Gamit ang hintuturo niya, tinaas niya ang baba ko upang magkasalubong ang aming mga paningin. Dapat akong magsabi niyan. He countered and smiled. He pulled me closer, sweeping her into a powerful embrace. My body against his body was pure magic. I will always love you, Tupe. Always. Buong pusong wika ko sa kanya. He kissed my forehead again. I love you more. Thank you so much for intense love-making, darling. Ngumiti ako sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, ay biglang natahimik ang paligid. Tanging bagsak ng ulan ang naririnig sa bubong. Sumulyap ako sa kanya. Watched the rise and fall of his chest. His eyes were closed. The sensual lips parted a little. Pinikit ko ang aking mga mata nang bigla itong nagsalita. Mikay? There was something different in his tone when he called me. Nagangat ako ng mga mata sa kanya at nakita kong nakatitig to sa akin. Bakit? Bakit hindi Adriano ang last name na gamit mo? Silly question, right? Natawa to. I'm just wondering lang. Micaela Adriano, aka Mikay, ang pagkakakilala ko sa'yo. Apelyido yun ni nanay nung dalaga siya. Hindi ako nakarehistro, Tupi. Pareho lang tayong anak sa labas. Nung nakita na kami ni tatay, ay mabait pa sa akin si Tita Janet. Sila ang nagparehistro sa akin, kaya naging Zaira Micaela Sandoval ako. Apelyido na ni tatay ang dala ko. Pero noong nalaman ni Tita Janet, na anak pala ako ni tatay sa ibang babae. Lumabi ako at kinagat ang labi ko. Doon na nag-umpisa na hindi niya ako matanggap. Ang saklap, no? Nagtagpo ang landas natin na puro anak sa labas. I said bitterly na sinabayan ng mapait din ng ngiti. Hinalikan niya ulit ako sa noo. Ipinilig niya ang ulo, kaliwat kanan. Kaya tayo pinagtagpo. To make us a better person, Mikay. Para punuan ng bawat isa ang pagkukulang ng mga tao sa paligid natin. Hindi man tayo maswerte sa mga magulang, pero alam ko, magiging mabuti tayong mga magulang kay Yan at Yuan at sa magiging anak pa natin. Tulad nga ng sabi mo, what happened to us made our love stronger because it was born to survive. I love you. Zane? He claimed my mouth and kissed me passionately. Ride me, Mikay. At mabilis niyang nabaliktad ang posisyon namin. Ako sa ibabaw at siya sa ilalim. Hindi ko alam kung paano pero sinunod ko ang gusto niya. At muli, ang buong dining area ay napuno ng aming mga ungol at halingging habang walang sawang inaangkin ang katawan ng bawat isa. Tears of a Doctor Wife, Chapter 50. I woke up with gentle stroke on my hair. Iginala ko ang buong mga mata sa paligid. Nakahiga na ako ngayon sa isang malambot na kama at nakabalot sa isang mabangong kumot. Napapailing ako. Talagang trip niya lang mag-love making kami sa ibabaw ng mesa. Kakaiba talaga itong lalaking pinakasalan ko. Simula umpisa, ang daming in denial sa sarili. Napangiti ako nang makita si Tupe na nakaupo sa gilid ng kama, na ang isang kamay ay humahaplos sa buhok ko. He smiled so sweet. Tired? I'm sorry. Sobrang kitang napagod kagabi. Napatakip ako ng kumot sa mukha. Hindi ko alam kung ano ang dapat iakto sa harap nito. Oo, asawa ko siya, pero hiyang-hiya pa rin ako. Ang dami kong nagawa kagabi na hindi ko akalain na kaya ko palang gawin. I couldn't believe that I had the energy to accommodate my husband. Halos nakipagsabay na ko sa lakas niya kagabi. No, mayabang nasagot ko sa kanya. Pero ang totoo, nanakit ang buong katawan ko. Masakit at mahapdi ang kasalanan ko.
Buti na lang at hindi bumigay ang mesa sa bigat naming dalawa. Ngumiti siya at inabot ang labi ko upang hagkan. Pagkatapos tumayo siya at lumakad patungo sa bintana at binuksan ang kortina. Baga akong napapikit nang tamaan ng sinag ang mukha ko. Mamasyal tayo, Mikay. Balikan natin ang mga lugar na lagi nating pinupuntahan noon. Gusto ko lang sariwain ang mga magagandang alaala ng ating kabataan. Anya na puno ng amusement ang mga tinig. I rolled my eyes. Gusto ko ang idea niyang mamasyal kami. Wala sa loob akong tumango. Mahigpit ang hawak ko sa kumot sa may bandang leeg ko. Isang kindat ang binigay sa akin ni Zane at bigla akong naging teenager na kinikilig sa crush niya. Lumapit siya sa akin at sinila ko ng halik. Magbihis ka na. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. Hinagod niya ng tingin ang kabuuan ko. Hihintayin kita sa baba. Inabot niya muli ang labi ko at hinagkan bago lumabas ng silid. Sinundan ko na lamang ng tanaw ang bulto ng asawa ko noong palabas na ng kwarto. Ilang sandali nang nakaalis si Zane ay nakatitig pa rin ako sa kisame. Hindi ko mapigilan ang sarili na huwag gumiti. Masaya lang ako. Sobrang saya. Sa wakas, buo na rin ang pamilya ko at may amang kikilalanin ang mga anak ko. Muli kong ginala ang mga mata sa loob ng kwarto. Ang dami kong painting na nakikita na nakasabit sa dingding. Lahat ng mga to ay gawa pa noon. Sa tokador, nagip ko ang isang frame na may larawan naming dalawa ni Tupi. Wala akong saplot na bumaba sa kama. Kinuha ko ang frame at hinaplos ng daliri ko. Pareho kaming matamis na nakangiti rito. Nakaakbay ang kaliwang kamay niya sa akin at nakakapit ang braso ko sa baywang niya. Ang bahay na to ay napakaraming masaya at malungkot na memorya namin ni Tupi. Ibinalik ko ang frame sa ibabaw ng tokador. Nagtungo ako sa banyo para maligo. Nagtimpla ako ng tubig sa bathtub at naglagay ng bath salt at inilubog ang katawan ko dito. Nakadama ng ginhawa ang katawan ko sa mainit na tubig. Niyuko ko ang katawan at nakita ko ang mga bakas na ginawa namin magdamag. Pagkatapos kong maligo, ay lumabas ako ng banyo at may nakita kong isang off-white and loose Empire Cut sleeveless dress sa ibabaw ng kama. Kasama na rin ang bra at lacy panty na puro kulay puti. Napangiti ako. Talaga naman si Zane. Pinaghandaan niya ang pagpunta namin dito. Pagkabihis, lumabas na ako ng silid. Hinagod ng tingin ko ang buong kabahayan mula sa sitting room sa labas ng pasilyo. Habang pababa ako, hinaplos ko ang balustre ng hagdanan na nangingintab. Sa labas lang pala ang hindi maganda sa bahay. Dahil dito sa loob, alagang-alaga. Sa tagiliran ng hagdan sa dingding ay may life-size portraits. Ang daddy ni Zane at kasama si Tupi. Sa isip ko, kaya siguro nagkaganoon ang daddy ni Tupi dahil nagmahal lang din to. Pero rejection ang nakuha niya mula sa babaeng mahal niya. At isa rin itong bastardo kagaya ni Tupi. Napakaswerte niya lang dahil napakabait na half-brother si Tito Henry. At napakaswerte ni Zane dahil mahal na mahal siya ng tiyuhin at itinuturing siyang tunay na anak. Nagpatuloy ako sa mabagal na pagbaba at natapat ako sa painting ng isang magandang babae. Kung hindi ako nagkakamali, ito ang ina ni Zane, si Zarina. Hindi kamukha ni Zane si Harry, except for the proud nose and arrogance of his features. Si Zarina ang talagang kamukha ni Zane, ngunit ang mga mata ni Zarina sa painting na to ay malungkot. Si Zane ay nasa baba na at tahimik akong pinapanood. Maya-maya, lumapad ang mga ngiti nito sa labi. You look very lovely in that white dress, darling. You look very lovely in that white dress, darling. He commented huskily, cutting up my thoughts.
Nakasandal to sa hamba ng pinto at ang dalawang kamay ay nasa bulsa at kalahati ng katawan nito ay hubad. He was only wearing faded blue jeans. I watched fleetingly the broad shoulders, the muscled chest, at bigla ay gustong mag-init ng pisngi ko. Sumilay ang kalahating ngiti sa labi ko. Binilisan ko ang pagbaba at kulang na lang takbuhin ko ang pagitan namin. Hindi ko alam pero nasasabik lang akong hagga ng mga labi niya. Pagkarating ko sa kinaroroonan niya ay agad akong binuhat ni Zane at inikot-ikot sa ere. Ipinilupot ko sa balakang niya ang dalawang binti at siniil ko siya ng halik sa mga labi, malalim at mariin. Pagkatapos lumabas kami ng bahay na magkahawak ang kamay patungo sa pinagtalian niya ng kabayo. Turuan mo rin akong mga bayo para sa susunod gaya ko na. Ani ko sa kanya na may masayang ngiti sa labi. Ngumisi lang to sa akin. Marunong ka ng mga bayo actually. Ang galing mo nga eh. You're such a fast learner, darling. Akala ko tuturuan pa kita, but I was wrong dahil hindi na kailangan. Makahulugan itong wika. Hinampas ko siya sa balikat dahil iba ang tinutukoy nito. I turned red. Ang sama mo, padabog kong sabi at tinalikuran ko siya. He gave a bark of laughter at my shocked look, and his hands reached out to grasp the upper portion of my arms. I'm just kidding, darling. Tumalikod ako at nagpayakap mula sa likod. Pinagsalikop niya ang mga kamay ko sa mga kamay nito. Hinagka ni Zane ang likod ng ulo ko. Iniharap niya ako sa kanya. Raised my face to his. Niyuko niya at pinaulanan ng mumunting halik ang mukha ko, ang mga mata, the tip of my nose, and kiss my mouth, thrusting his tongue and make a short wild stroke. Sapat para muling buhayin ang init sa katawan ko. Subalit agad tong nag-angat ng mukha. Nauna tong sumampa sa kabayo bago niya inabot ang kamay ko pasakay. Nang maayos na ang pagsakay ko ay marahan niyang tinapik ang kabayo at dahan-dahan tong naglakad. Kumusta kaya ang kambal? Baka ano nang ginagawa ng mga anak natin? Baka hinahanap na tayo. Hindi ko mapigilan na huwag itanong sa kanya. They're fine. Sobrang nag-i-enjoy ang mga bata sa resort. Uuwi rin tayo mamaya. I guess I overreacted, I said breathlessly. Namimiss ko lang ang mga bata. Hindi ako sanay na hindi sila makita sa loob ng 24 oras. I have something for you, Mikay. Bago pa man ako makapagsalita ulit, ay mabilis niyang pinatakbo ang kabayo at napakapit ako sa baywang niya. Ilang minuto lang ang nakalipas. Nakarating kami sa isang talampas, ang lugar kung saan kami laging naghahabulan noon. Ito ang playground naming dalawa. Nauna siyang bumaba sa kabayo at pagkatapos ay inabot niya ang kamay ko upang ibaba. Subalit nasiko ko ang tiyan ng kabayo sa pagbaba at tumaas sa ere ang dalawang paa nito at nawalan ako ng balanse at nahulog ako. Napatili ako kasabay ng pagkawala ng panimbang ni Zane at bumagsak patalikod sa damuhan. Kasama siya. Sa kabila ng kabiglaan, sinikap ng asawa ko na hindi ako masaktan. Bumagsak ako sa ibabaw niya. Ang mga hita ko ay nasa pagitan ng hita niya. Are you alright? Tanong niya sa nag-aalalang tinig. Though his eyes scares my face tenderly and passionately. Yes, I stammered, dahil sa kaba ko. Buong akala ko kung ano na ang mangyayari sa akin kanina. Ang distansya sa pagitan ng mukha namin ni Zane ay ilang pulgada lang at hindi ko mawari sa sarili ko. Pakiramdam ko parang bago kaming magkakilala at hindi maalis sa katawan ko ang kakaibang kilig sa asawa ko. Naramdaman ko ang pagtaas-baba ng dibdib niya at hindi ko alam kumakabog ng husto ang puso ko sa dibdib. Ang sarap pala sa pakiramdam kung pareho kayong umiibig sa isa't isa. Tumukod ang siko ko sa damuhan upang tumayo, subalit mahigpit ang pagkakahawak ng isang kamay ni Zane sa baywang ko upang hindi ako makatayo.
Hinawi ng kabilang kamay niya ang buhok ko patungo sa likod. And then he caressed my face gently. He glinted as he gazed at my flushed face. Ilang segundo siyang nakatitig lang sa akin bago bumuka ang bibig. May dinukot na kung ano mula sa bulsa ng pantalon niya. I opened my mouth to say something, pero walang lumabas sa bibig ko. Nangislab ang mga mata ko ang nakatitig sa isang maliit na bagay na nagmula sa kanyang bulsa. Kapag tinatamaan ng liwanag ay kumikinang to lalo. I stared at him. He was actually proposing. Anong ibig mong sabihin? Gumagaral-gal ang tinig ko sa pagpipigil ng mga luha ko. He got my left hand. Dahan-dahan niyang sinuot sa palasingsingan ko ang diamond ring na galing sa bulsa niya. He cleared his throat before he spoke. I lost you because I was stupid and idiot. Pero kahit papaano, kapag wala ng pag-asang lahat, I closed my eyes and looked for an answer. And there you were, like a light in my darkness. So I found you, dahil ikaw ang pag-asa. You're my home, Mikay. Marry me again. My eyes glowed like jewels as I met and held his gaze. Zane, I love you. I have loved you since almost the first day we met. Ako lang talaga tong gago for not accepting the fact. There was never a point in time that where I didn't love you, and there never will be. I'm sorry, Mikay. Hinawakan niya ang mukha ko. Ang hinlalaki niya ay humahaplos sa kumikislap na luhang dumadaos-dos mula sa mga mata ko. Yes. So tell me, darling. Yes, Zane. I slid my hand around his neck. Yes na yes. He buried his fingers in my hair and pulled me gently and tantalizing brushed his lips against my lips. A long, slow, intimate exploration that left us both breathless. Banayad akong napasinghap, just enough to whisper against his mouth. Say it again. I love you. And marry me again. I want to hear more. His answering smile was bright enough to light up my world. I love you, Mikay, with all my heart and soul. He shouted loud that echoed throughout the place. Ang mga ibon ay nagsiliparan marahil na bulabog sa kanyang pagsigaw. Walang mapagsigla ng kaligayahan sa puso ko. I really love this man, with all my heart and soul too. Niyakap niya ako ng mahigpit na sa sobrang higpit ng pakiramdam ko ay hindi na ako makahinga. He brushed my hair away from my neck. Akala ko noong una, wala na tayong pag-asa na magkabalikan pa. Buti na lang at hindi ako sumuko na suyuin ka. Kahit ipagtabuyan mo pa ako, isisiksik ko ang sarili ko sa iyo, masungkit lang kita ulit. Maraan ko siyang hinampas sa balikat. I love you, idiot. If I didn't love you, di sana pinakuyog na kita sa buong barangay nung araw na nakita kita sa labas ng bakod. Kaya ka pang mga anak ko. Tinakpan niya ang bibig ko ng isa niyang daliri. Mga anak natin. Hindi ko. Pagdadama niya sa akin. Gusto mo bang ako ang kumuyog sa'yo? Dito mismo? So, let's do it then. Taas na akong sabi sa kanya. Akala niya siguro aatrasan ko siya. He laughed. I shot him a weak look. Do it. Here. And now. Lumakas lalo ang tawa niya. I brushed my thumb against his lips. I look at him. Diretso ang tingin and beat my lower lip. So is that a yes, handsome? His slow, sexy smile warmed my core. Yes, he said and kissed me again. I inhaled gently. Sa electrifying effect ng mga labi nito sa akin, as if a live wire touched my flesh. His lips warm, firm expertly moving against my lips, and it was like magic. Dahan-dahan niya akong hiniga sa damuhan. Hindi alintana ang tamang sinag ng araw na tumatama sa aming balat. Tanging hampas hangin sa aming balat ang maririnig sa kapaligiran at mga ibon na nagsisiliparan sa himpapawid. At tanging magiging saksi sa muling pag-iisa ng aming mga katawan.
He raised my dress and pulled down his pants and brief. He parted my legs wide and positioned himself at my center. His hard stick was pointing my core and he started to invade mine. Nagsimula na siyang umulos, pero ramdam ko pa rin ang kudlit ng hapdi at sakit doon. Sa pamamagitan ng mga halik niya sa labi ko, ay nawala ang pressure sa baba at mabilis na tumugon ang katawan ko. I met every deep thrust were deeper and faster. His eyes were losing at focus, marahil sa sarap ng nararamdaman niya, tulad ng nararamdaman ko ngayon. Mas lalo siyang bumilis at ang bawat pag-ulos niya ay sinasabayan ng balakang ko, hanggang sa makaramdam ako ng pamumuo ng tensyon sa puson ko. Malapit ko nang marating ang orgasmo ko at alam kong malapit na rin siya, hanggang sa naabot na nga namin ang sukdulan. Niyakap niya ako at pinagdikit ang ulo namin habang naghahabol ang hininga. Ilang saglit lang ay bumagsak ang katawan niya sa tagiliran ko at pareho kaming nakatingala sa ulap. Chapter 51. Mula dito sa kinatatayuan ko, masarap kong pinagbamasdan ng tanaw ang buhok niyang banayad na nililipad ng mabining hangin. Pagkatapos ng aming mahabang pagtatali kagabi, pagod siyang nakatulog sa mga bisig ko. My eyes roamed all over her naked body. No part of her body was left untouched and unkissed. If it possible to worship a human being, then I would have to worship her. I watched her sleep and memorized her face after true sweet love-making. Several times, I heard her scream my name every time she reached her climax. Every time she screamed my name, it's like delicious music to my ear. Lumingon siya sa kinaroroonan ko. She waved and I waved back. Namimitas to ng mga bulaklak dito sa pinakadulong bahagi ng talampas na pinuntahan namin. Ang daming ligaw na bulaklak dito. Pagkatapos naming mag-love making kanina ay 1 oras kaming naglibot-libot. Nagpahatid na lang ako dito ng pagkain namin kay Manang Lourdes, ang caretaker ko sa lumang bahay. Ako ang nag-decide na huwag ipaayos ang labas basta ang mahalaga ang sa loob. Pero ngayon, may dahilan na akong ipaayos ang lahat-lahat sa bahay. Matagal ko na sana tong gustong ibenta, pero ang daming alaalang pumipigil sa akin. Masakit man at masaya. Bala kong dito sa talampas ganapin ang kasal namin ni Mikay. May oras pa para ipaayos ko ang lahat. Pero si Mikay pa rin ang masusunod kung saan niya gusto kaming magpakasal. Kung pipiliin niya ang simbahan, susunod ako. Kinuha ko ang cellphone ko at kinunan ko ng mga stolen shot si Zaira. Lahat ng makuha ko ay magaganda. Ang ganda niya sa mga bawat angle. Mamaya, uuwi na rin kami dahil ang dami kong aasikasuhin. Isa na dito ang anak ni Stacy. Ayoko sanang hawakan ang case ng kanyang anak, pero doktor ako. Kasama sa sinumpaan kong tungkulin ay ang magligtas ng buhay. Ang daming dapat asikasuhin, ang preparation sa kasal, ang paglilipat ko sa apelyido ng mga anak ko. They are my flesh and blood. Sa akin sila nanggaling kaya karapatan nilang dalhin ang apelyido ko at bilang ama, karapatan kong ipamana sa kanila ang mayroon ako. My wife Zaira has the right to everything. Kinuha ko ang French woven basket and plaid blanket at inilatag yon sa damuhan na halos natatakpan na ng nakalaglag na dahon mula sa puno na naging panangga sa init mula sa sinag ng araw. Nang matapos kong ayusin ang lahat-lahat, tumayo ako at lumakad ang dahan-dahan sa kinaroroonan ni Zaira. Nakatalikod siya at hindi niya napapansin ang pagdating ko. Bigla ko siyang binuhat at malakas siyang napatili. Kasabay noon ay hinagkan ko siya ng mariin sa labi. Lunch is ready, darling. I whispered and I beat her lower earlobe. Napasinghap siya. Baka makalusot ako. Gagawin ko muna siyang panghimagas bago kakain ng heavy meal. Ewan ko ba at nananabik ako lagi sa kanya. Kung pwede nga lang oras-oras gagawin ko ang pag-angkin sa kanya. Mabilis tong kumawala. Saglit lang. You promised me this, and I'm claiming it.
My eyes turned dark in passion habang hinahabol ko ang mga labi niyang iniiwas. Wala akong sinabi sa'yo. Nahuli ko ang mga labi niya and kiss her again. Muli siyang umiwas. No kidding, Zane. Wala akong sinabi sa'yo. Ang sabi ko kanina, ilapag mo munang pagkain dahil nagugutom na ako. Wala akong sinabi na akong kainin mo. Tumaas ang mga kilay ko. In amusement. Hindi mo ako maluloko. Pagkatapos, ngumisi akong muli. Pinaglandas ko ang daliri ko sa mga labi niya, patungo sa balikat pababa sa dibdib. Napasingap siya. Naramdaman kong nag-iiba ang tugon ng katawan niya. Alam kong malapit na siyang matangay sa pangaakit na ginagawa ko. Zane, mahina niyang sambit. Inabot ko ang noo niya upang halikan. I'm just teasing her, at napatunayan kong hindi niya ako kayang tanggihan. Kumuha ko ng isang bulaklak at iniipit ko sa likod ng kanyang tenga, and I pinched her nose. Thank you. Anya sa pabulong na paraan. I gazed at her. Enchanted. Hinuli ko ang kamay niya. Tugged her around to look at me. In the firelight, she was a golden goddess, as beautiful and luminous a creature as I'd ever seen. My heart seemed to swell near bursting, so full of gratitude and love that I didn't know what to do with all the emotion. I swept her up in my arms at binuhat ko siya patungo sa ilalim ng puno nang pinaglatagan ko ng mga pagkain. Marahan ko siyang binaba. Salamat, nakangiting sabi niya. Kumuha ko ng pinggan at kutsara. Nilapag ko sa harapan niya. Kumain ka ng marami. Tinitigan ko siya mula ulo hanggang paa, pero hinampas niya ako sa balikat. Ang pili-pili mo talaga. Ang sarap mong kurutin sa singit, Dok. Anya na tila ng gigigil. I'm very considerate husband, my darling wife. After last night at kanina, you wouldn't be able to ride a horse astride. Namula to. Ewan ko sa'yo. Binaling niya ang atensyon sa pagkain sa harapan niya at tinikman to. This is amazing. Pinaluto mo to? She forked a bite of pasta into her mouth again, tsaka sumandal sa puno at pumikit. Her expression blissful. I smiled. Natutuwa ako na makita ang kasiyahan sa mukha niya. I'm glad you like it. Spaghetti carbonara ang isa sa pinakamadaling pinaluto ko kay Manang Lourdes. And a simple tossed salad to accompany the pasta. Hindi talaga siya mabigat na pagkain para sa tanghalian. By any standards, pero sa reaksyon ni Mikay, mukhang nagustuhan naman niya. Bulalo sana ang ipapaluto ko pero walang nakuhang karne ng baka. Sino nagluto? Masarap siya. Tanong niya sa pamamagitan ng pagkagat. Bigla itong nalungkot. Naalala ko ang nanay. Siya ang kusinera niyo dati. Napangiti ako as I recalled the past nang biglang may naalala ko. Mikay? What is it? Banayad niyang tanong. Kinuha ko ang isa niyang kamay. Anong gusto mong gawin? I mean, pinaka-passion na gustong-gusto mong gawin. I eager to ask. Nagsalubong ang mga kilay nito. Bakit at naitanong mo? Come on, tell me darling, tutuparin ko. Umiling to. For being your wife, she said grinning at humarap sa akin at pinisilang ilong ko. Pero alam mo ang pinakagusto ko, di ba? Ngunit malabo na mangyari yun dahil ikaw at ang mga bata ng priority ko. Puno ng sensiridad ang tinig nito. Aalagaan ko na lang kayo. She paused. Lumabi siya. Mas mahalaga kayo sa kung ano paman. Tumaas ang kamay niya at hinaplos ang pisngi ko. Humugot siya ng malalim na paghinga. Pagkatapos, tinitigan ako. Her eyes full of sorrow. Parang hinaplos ng kung ano ang puso ko. Dalawa lang naman ang alam ko na gusto niya. Maging pintor at maging chef. Pero alam kong pinakagusto niya ang maging chef cook. Bakit hindi ka mag-aral ulit at tuparin mo ang pangarap mo? I said thoughtfully. Magaling ka, Mikay. I always believe in you. Alam mo yan noon pa. Ako kayang number 1 fan mo. Puno ng compliment, sabi ko.
Sumigla ang mukha niya and her eyes sparkled of joy. Talaga? Pwede? As in, pwede? Ay, shoot. Kahit bukas na bukas din ipapasok kita sa culinary school. Lumapit siya sa akin at pinalupot ang mga braso sa leeg ko. And she planted kisses all over my face. I love you. I love you, I love you. Bigla siyang huminto sa paghalik sa mukha ko. Paano ang mga bata at ikaw? Nagkibit, balikat ako. Marami ang magbabantay sa kanila kung iyon ang pinoproblema mo. Ang gusto ko, tuparin mo ang pangarap mo. Maraming bagay na wala sa'yo at ako ang tutupad para sa'yo. Kung about sa akin, I posed and smiled cheekily. Nilapit ko ang labi ko sa tenga niya and I whispered, "Always warm my bed." Nakangising wika ko. Nawala ang ngiti nito sa labi at masama akong tinitikan. Curvy? Padabog tong tumayo pero bago pa siya tuluyang makaalis, hinila ko ang kamay niya. Halika nga. Napaupo siya sa kandungan ko kasabay ng pagsinghap. Ano ba? Nagagalit ka ba? Nagbibiro lang ako. I'm sorry. Hindi ako galit. Bitawan mo nga ako. Nakatukod sa dibdib ko ang dalawa niyang kamay and trying to push me. Kisabay noon ay ang pagpipilit na tumayo mula sa kandungan ko. Subalit ang mga tila bakal ng mga kamay ko ay nakapalupot sa kanya. Hindi kita maintindihan. I bit out. Tinitigan ko siya lalo na sa mga mata niya. Nakonsensya ako sa biro ko kanina. Biglang nanubig ang mga mata nito. Lumalabi ang labi nito na tila isang bata. God, I'm married to a very vulnerable woman. I'm sorry. Paghingi ko ng taos-pusong paumanhin. Hindi siya biro para sa akin. Nainsulto lang ako. Alam kong obligasyon ko sa'yo dahil asawa kita at mahal kita. Kaya bitawan mo ko. Then push me, darling wife. Wika ako na may hamon sa tinig ko. Nasa dibdib ko ang mga palad mo. Itulak mo na ako. Lumaki ang mga mata niya. She opened her mouth to say something, pero walang lumabas sa bibig niya, and my mouth descended on hers. Wala nang iba kundi ang bibig ko na umangkin sa bibig niya. Sinubukan niyang magpumiglas, pero wala na siyang nagawa sa lakas ko, kundi ang dumaing na lamang sa bawat ginagawa ko sa labi niya. Then my hand went to her breast and cupped it. Then my mouth moved down to her throat, kissing wetly. Push me now, I said against her lips. I'm sorry, hindi ko sinasadya. Umunguli siya nang bitawan ko ang labi niya bilang pagtutol sa ginawa ko. Kiss me, Zane. Kumislap ang mga mata ko. Akmang halikan ko na siya nang biglang mag-ring ang cellphone ko. Hindi ko to pinapansin dahil ayokong mahinto ang ginagawa naming dalawa. Zane, sagutin mo. Sabi niya sa pamamagitan ng paghahalikan namin. Umiling ako dahil mas mahalaga siya kaysa sa tawag, pero makulit ang nasa kabilang linya. Nakailang tawag pa to. Sagutin mo na at paka-importante. Anya na nasa tinig ang pangunawa. Napabuntong hininga ako at napilitan akong damputin ang cellphone sa tagiliran ko. Nangunot ang noo ko. Si Kaydan. Alam naman niyang on leave ako at sinabi ko na ayokong distorbo. Habang nasa bakasyon ako, lalo na kapag kasama ko ang asawa ko. Hinawakan ko ang magkabilang sentido at panayad tong minasahe. Sana hindi na lang ako nagdala ng cellphone para walang distorbo. Sinagot ko ang tawag na may irita sa mukha ko. Akmang bubuksan ko ang bibig nang bigla itong magsalita sa kabilang linya. Emergency. You are badly needed, Doc De La Costa. Hurry up. Mautoridad na wika ni Kaydan. Kaydan is also a neurosurgeon like me. My hands were clammy on the steering wheel. Hindi ko may paliwanag ang inis at galit na nararamdaman ko habang papalapit ako sa address na binigay ni Kaydan over the phone. Napapayimas ako sa batok at naipilig ko ang ulo, kaliwat kanan. Ano na naman tong pakulo ni Stacy? Ang babaeng to'y sinisira niya ang buhay ko. Hindi mawala sa isip ko ang huling sinabi ni Kaydan kanina. Stacy requesting for DNA. Fuck, malakas akong napamura. Anong DNA test?
Sinugod ang bata kanina sa ospital dahil wala itong tigil sa kakasukat hinimatay. And is Stacy claiming that Kiara is my child. Damn. How as far as I remember, safe ako every time na may mangyayari sa aming dalawa. Wala akong maalala na may pinutok ako sa loob niya. I'm even using condoms bilang protector. Napampas ang isang kamay ko sa manibela. Paano ko siya nabuntis? At dapat noon pa lang, pinagtapat niya sa akin ng totoo. Kung talagang anak ko ang bata. Pero umalis siya ng bansa. Doon niya pinanganak ang bata. Ang sabi niya sa huling interview niya, ang ama ng dinadala niya ay isang sikat na aktor. Bakit kung saan okay na ang lahat sa amin ni Mikay? Tsaka naman siya manggugulo. Parang gusto kong iuntog ang ulo ko sa pinaghalong inis kay Stacy. At lalo na sa sarili ko. Kakaayos ko lang sa problema namin ni Zaira. We're okay. Natatakot ako na ito ang magiging dahilan na hindi kami magkakaunawaan. Ayokong to ang pag-awayin namin. Kakatapos ko lang maayos ang mga pagkakamali ko at ito na naman ang panibagong problema. I couldn't imagine a life without Mikay. Mikay is my world. Mikay is my everything. Para tong aroma ng isang alak na nakakalasing, na tiyak ka hanap-hanapin mo, at hindi ko alam ang gagawin kung masira kami dahil lamang dito. Nasa kanto pa lang ako ng kalye sa pinasok na subdivision, tanaw ko na ang malaking kulay ginto na gate, kung saan nakikitira ngayon si Stacy. Pinalayas daw ito ng mamagulang niya, kaya nakikitira ngayon sa bahay ni Kaydan. Ayaw naman daw nitong bumalik sa pag-aartista muna, hanggat hindi gumagaling ang anak niya. Bumisina ako sa labas ng gate. Ilang saglit lang at pinagbuksan ako ng isang nakainipormadong maid. Ipinasok ko ang aking sasakyan sa maluwag na driveway. Huminto ito sa tapat mismo ng front door. Anak mayaman si Kaydan. We are buddies simula nung mag-aral ako ng medisina. Ngunit kilala ko si Kaydan na pinakababaero sa aming lahat. At bilyonaryo ang kanyang ama. Mayroon din silang ospital na nasa kabilang lalawigan, pero ayaw ni Kaydan sa sarili nilang negosyo, kaya pinili niya ang magtrabaho sa ospital ko. May gusto ding patunayan sa kanyang ama. Mayroon siyang kakambal, si Kaydan, but Kaydan passed away due to car accident. May lihim na tinatago si Kaydan, na kami lang ang nakakaalam. That's happened 8 years ago. Ang sekretong yun ay amin na lang at ibabaon hanggang sa hukay. Basta wag lang magtagpo ang landis nila, nung babaeng yun. Pero ang nakakilala talaga sa mukha ng babae si Josh. Sana nga hindi na mag-cruise ang landas nila. Bumukas ang pinto. Iniluwanon si Stacy. Namumula at namamaga ang mata marahil sa walang tigil sa kakaiyak. But she was still lovely and stunning as ever. No doubt for that. Talagang magandang babae si Stacy, pero hindi ako attractive sa kanya. Bumaba ako sa sasakyan. Nagsasalubong ang mga kilay. Nasaan ang bata? Bakit mo nilabas sa ospital? At bakit ka gumagawa ng mga desisyon? Pinapadali mong buhay ng anak mo eh. Naiirit ang sunod-sunod na tanong ko sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Kung ano ang sadya ko, ayun lang at bala kong ibalik ang bata sa ospital. Kahit wala akong ginagawang masama. Guilty ang pakiramdam ko dahil hindi ko sinabi kay Mikay ang totoo nang magpaalam ako kanina. Hinatid ko lang si Mikay sa resort. Wala pang 30 minutes na makikipaglaro sa mga anak ko, umalis na ako agad dahil dito. She's inside and too weak, but she's so excited to see you and she couldn't stay still. Wika ni Stacy. Tumango lang ako at naunang pumasok sa loob ng bahay, kasunod si Stacy. Where's Kaydan? Nasa ospital siya. Bumaba ang bata mula sa kinauupoang sofa. Lumapit sa amin. Look up at me. Hi, Daddy. I miss you, she said weakly at yumakap sa akin. I felt awkward because I felt nothing. Wala akong maramdaman na lukso ng dugo. Naitanong ko sa sarili ko kung anak ko ba talaga ang batang to. She had a longish curly hair. Nakakapagtaka lang dahil hindi ako kulot at hindi rin kulot si Stacy, but the little girl is pretty. Her eyes were like si Stacy's too. Wala kahit isa na nakuha sa akin. Hindi kagaya ng mga anak namin ni Mikay. Halos ako ang kamuka at unang kita ko pa lang, ramdam ko ang lukso ng dugo.
I'm still in my doubt. DNA test could answer my question. Kung sakaling anak ko to, hindi ko naman pwedeng pabayaan na lang, lalo pa at may sakit. Mahirap maging anak sa labas at ayokong maranasan niya ang rejection. How are you? I squat on the floor para maka-face to face ang bata. Something bothering me. She looked pale and she was thin. Mas okay pa ang katawan niya nung una ko siyang makita. Bumagsak ang katawan nito at nakaramdam ako ng awa. Naalala ko si Yuan noong may sakit to, but my boy na was okay. Kumapit siya sa braso ko at wala akong choice kundi ang kargahin to. I'm a little bit okay. She smiled faintly. Let's play, Daddy. Yaya nito sa akin. Tumingin ako kay Stacy dahil hindi ako pwedeng magtagal. Mas priority ko pa rin ang pamilya ko. You and Daddy will play later, Kiara. May pag-uusapan lang kami ng dad mo. Doon ka muna kay Yaya. Wika ni Stacy sa bata at tinawag ang nurse na nag-aalaga sa bata. Walang atubiling binigay ko ang bata sa nurse. Tama si Stacy. Kailangan namin mag-usap. Magkalinawan at maayos ang lahat. Ayoko ng gulo. Ayoko ng away kung maaari lang. Lalo na sa lahat, ayokong maghabol siya kung oras ang hihingi niya para sa bata. Or dadalawin ko na lang dito once a week. Hindi naman siguro yun makakasira sa relasyon ko sa pamilya ko. I'll get us something to drink. Wika niya nang maiwan kami sa living room. Huwag ka nang magpagod, Stacy. Magandang mag-usap tayo para maging malinaw sa atin ang lahat. Para makaalis na ako, I said firmly. I hate to ask you a favor, Zane, but Kiara needs you too. Tanggap ko na ang sakit niya, at hindi ko alam kung hanggang kailan ko makakapiling ang anak natin. Napabuntong hininga ako sa sinabi niyang anak natin. Titig na titig ako sa kanya. Nakuyom-kuyom ang mga kamao sa tagiliran. Walang katiyakan ang kalagayan niya. Pwedeng bukas, bawiin na siya sa akin, at gusto kong bigyan ng kaligayahan ng anak ko. Anak mo rin siya, Zane. Paano ko makakasiguro na anak ko ang bata? Wala akong maramdaman na kahit na ano sa bata, maliban sa awa. DNA test, para mapatunayan kung anak mo siya. I'm sorry, Zane. Dapat noon palang sinabi ko na sa'yo. Pero naduwag ako, dahil gumulo ang mundo mo nung iwan ka ni Mikay, at hindi mo tinuloy ang pagpapaanag ng kasal niyo. Pwedeng bisitahin mo siya araw-araw? Anya. Malungkot din ang mukha nito, as if she really didn't have any choice, and that I hated her proposal. You can tell Mikay the truth about Kiara. Maybe she can understand. She has to understand. Kiara is your daughter too. Tama ka. Maniniwala lang ako kapag may DNA result na. Aside of that, hindi ko magagawang araw-araw bisitahin ang anak mo. Kung sakaling anak ko siya, pwede siya sa bahay. Sumilay ang ngiti nito sa labi sa narinig sa huling sinabi ko. Pero hindi ka kasama. Dagdag ko na ikinawala ng ngiti niya sa labi. Tumalikod dito sa akin. I know. I understand. Malungkot niyang sabi at bumuntong hininga siya. Nakita kong nagpahid to ng mga mata niya gamit ang mga daliri at muling humarap sa akin. Matalim na titig ang pinikul ko sa kanya nang may maalala ko na may itatanong pa ako sa kanya. Maras kong hinablot ang braso niya. Paano kita nabuntis? Kung sakaling totoo ang pinagsasabi mo. Galit na tanong ko sa kanya. Yumuko ito at humagulgol. Binutasan ko ang kondom na binibigay ko sa'yo sa tuwing magsisex tayo. Hindi pa man niya natapos ang sasabihin, ay nasampal ko siya sa inis ko. Damn you, Stacy. Damn you. Duro ko sa kanya sa sobrang galit ng nararamdaman ko. I'm sorry, Zane. Nagawa ko lang yun dahil gusto kong magkaanak sa'yo. Para pakasalan mo na ako, dahil napapansin kong wala kang plano sa relasyon natin. Kahit sabihin mo pang ginamit mo lang ako, pero mahal kita. Sobra na kitang minahal. Kung sana alam ko nang buntis ako, tsaka naman dumating sa akin ng maraming offer. Pero hindi ko masabi-sabi sa'yo ang totoo, dahil ikakagalit mo. Kaya nagsinungaling ako. Pati yung proposal, gimmick lang lahat ng yun, para mailigtas ako sa kahihiyan. She paused for a while, at masama akong tinitigan. Nagpahid siya ng maluha sa kanyang mga mata. Puro ka, Mikay. Mikay. Pinagsusuntok niya ako sa dibdib at sinangga ko bawat hampas niya at mahigpit kong hinawakan ang mga puluso-pulusuhan niya.
Kulang na lang ibaon ko ang madaliri ko. At ako ang mali, Stacy? Sinabi ko na sa'yo, di ba? Inamin ko sa'yo ang totoo na ginagamit lang kita kaya humiwalay ka na. Pero sino ang nagpatigas? Di ba ikaw? Halos magsilabasa ng ugat sa leeg ko sa pagsigaw na ginawa ko sa kanya. I can't believe you. How desperate you are. Desperada na akong desperada. Pero yun ang totoo. Mahal kita hanggang ngayon. She shouted desperately. This is cruelty. I shouted furiously. Nandamay ka pa ng bata na walang kamuang-muang dahil sa ginawa mo. Yeah, right, she said sarcastically. Ipaglalaban ko rin ang karapatan ng anak ko hanggang sa huli. Pagkadiin-diinan niya. Kung sakaling anak ko siya, magiging patas ako. Pero sa oras na malaman kong hindi ko anak ang bata at ang sadya mo lang ay manggulo para masirang pamilya na binubuo ko, tumigil ako at muli kong hinablot ang braso niya. Mapapatay kita, Stacy. I warned dangerously. Nanlaki ang mga mata niya at sunod-sunod ang paglunok ng laway ang ginawa niya dahil alam niyang hindi ako marunong magbiro at mababaw ang pasensya at mainitin ang ulo ko. Dalhin mo ang bata sa ospital ngayon din para maobserbahan at magawa ng paraan kung may. Nauutal ako. Bigla akong nahabag sa kalagayan ng bata. Doktor lang ako. Pwede kong tulungang gumaling ang bata sa pamamagitan ng operasyon. Pero hindi ako Diyos. Wala akong kakayahang bumuhay. Walang kasiguraduhan ang anak ni Stacy. Or anak ko ba talaga? Brain cancer stage 2. Mahirap gamutin. Kahit operahan pa, may posibilidad na babalik pero gagawin ko ang lahat. May ligtas lang ang bata. Let's play na, Daddy. Singit ni Kiara. Hindi ko alam kung ano ang dapat maramdaman sa batang nasa harapan ko. Habag na habag akong tingnan ang itsura nito. Mahigpit ang kapit niya sa kamay ko. Okay, pero saglit lang. After this, pupunta na tayo sa ospital, okay? Wika ko at pinisil ko ang bisi nito. Sumigla ang mukha niya at sunod-sunod na pagdango ang ginawa. Sa kabila naman ng karamdaman ay masigla ang bata. Parang si Yuan o dala lamang yun ang kasiyahan dahil nakapiling niya ako. Nakalimutan ko na ang oras. Oras na ng pagtulog ni Kiara ay ayaw pa rin paawat ang bata sa kakalaro. I ended up reading a bedtime story. Maganda yung tulog siya kapag dinala ko siya sa ospital. Para din tong si Yana at Yuan, maraming katanungan. Bawat pangungusap ay nakakahanap ng katanungan and I had to explain each other. Ngunit ayaw niyang matulog. Nilalabanan niya ang kanyang antok. Hanggang sa magsuka na naman to at nagreklamo na matinding pananakit ng ulo at nawala ng malay. Kaya sinugod ko agad sa ospital.